how do you see this upcoming rally na nakatakda sa September 21, a trillion peso rally, no? Of course, nagsalita rito yung Pangulo, nasabi niya kung hindi lang siya Pangulo, isasama siya. Pero honestly, how does Malacanang see this? Medyo kinakabahan ba kayo na kayong target dito, na yung galit ng mga tao mabuntong sa Pangulo? Actually, kahapon kasi 'di ba nagkaroon ng press briefing ang Pangulo at kasama tayo doon at nakausap natin siya. Hindi talaga siya alarmado dito sa gagawing pagprotesta. Kasi alam ng Pangulo at alam ng karamihan ngayon na si mismong Pangulo ang nag-start nito at kung hindi siya nag-start nito, baka nga hindi pa nabubunyag yung mga pangyayari ngayon. Dahil kahit na nakaraang administrasyon, wala namang ganitong klaseng ginawang pag-iimbestiga. So, ang palagay ng Pangulo at ang nararamdaman niya, yung mga kababayan natin ay nagsasabi lang ng kanilang mga sentimiento laban sa korupsyon at kapansin-pansin na yung ibang mga nababatikos, hindi ang Pangulo ang tinuturo. Dahil nga ang Pangulo ang nag-umpisa para mapakita kung ano bang mga anomalyang flood control projects na ito. Okay. So yun nga, basically, you don't feel kung somehow threatened or worried na dito malaking rally ang pinag-uusapan dito at nakatakda sa September 21? Hindi. Kasi alam ng sabi nga natin, alam ng taong bayan na ang Pangulo, kaisa sila sa adhikain, labanan yung korupsyon. So, kung meron mang korupsyon, di ba, dapat yung mga naituturo, yung mga hindi nagre-report, yung mga hindi nagsasabi during the budget hearing kung saan napunta yung mga pera, tingin ko dapat yun ang tutukan nila dahil may presumption, di ba, na saan nila dinala yung pera na malamang nabulsa. Okay. So, dito naman, nakikita ko rin online na may mga efforts coming from the DDS forces na exploit yung situation. Basically, they're also calling for protest actions, pagpapanagot. Pero clearly, ang target dito si President Marcos. How are you preparing or how are you dealing with this narratives that they're presenting? Actually, yan lang nga sinasabi natin. Even during the press briefing, sabi nga natin, pati ang Pangulo, sinabi niya okay lang naman na magprotesta. Pero kumbaga dapat peaceful to. Hindi naman to the point tatahimik sila, di ba? Pero in a way na hindi lalabag sa batas. Kasi, syempre, prepared pa rin ang ating kapulisan kapag meron ng kaharasan na nagaganap. Ngayon, kung sasakyan ito ng mga DDS, pakiramdam natin, hindi ito magtatagumpay. Dahil ang tao, lumalaban sa korupsyon, hindi para itaguyod ang mga Duterte. Okay, pero dito kasi nakikita natin narratives, no? Si President Marcos, siya yung nagbanggit nito sa kanyang zona. Sa pagpapanagot, of course, nagtayo na siya ng Independent Commission on Infrastructure, pero mayroong separate investigation sa Senate at saka yung House. Pero base sa mga natin naratibo, nadidikit siya rito kay Ferdinand Martin Romualdez na pinsan niya. And logically, hindi pwedeng hindi alam ng speaker yung massive insertions. So by extension, tinatamaan yung Pangulo. What do you think of this? Kaya nga ang sabi ng Pangulo nung tatanong siya, mukhang sabi, baka, di ba, baka tamaan ang iyong pinsan. Sabi niya, hindi natin basta-basta pwedeng sabihin na wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Kung talagang susukpuin ang korupsyon, gawin natin. At yun ang gagawin ng Pangulo. Yun ang sabi niya, yun ang pangako niya. So, kahit sinong tamaan talaga dito. Sabi niya, di ba, they will not be spared. Yes, no one will be spared. So, kung matatamaan talaga at makikita ng ebidensya, mapapakita ng ebidensya, wala namang magagawa ang Pangulo kasi meron mag-iimbestiga eh. Pero nga, in the scheme of things, medyo nararamdaman na ba ng Pangulo na parang baggage sa kanya itong kanyang pinsan dito sa kanya isinusulong na pagpapanagot doon sa mga may kinalaman sa flood control corruption? Sa akin ito, ano lang sa akin, this is my take. Kung sasabihin natin kung baggage nalaga si Speaker Ferdinand Romualdez, hindi ko nararamdaman sa Pangulo kasi as of now, alam naman natin ang Pangulo, hindi siya nagtuturo. Ayaw niyang gumawa ng magmumura dito, ito ikaw may kasalanan, nang hindi kumpletong ebidensya. Kaya nga meron ngayong itinatag na ICI. Kasi para kapag nag-imbestiga, kumpleto ang record, at kung kailangan sampahan ng kaso,
hindi kumbaga pag sinampa sa korte, hindi mabubulilyaso. Dahil kulang-kulang yung ebidensya, dahil nagturo ka lang, nagyabang ka lang, nagbibig ka lang, 'di ba? May gano'n, eh. Parang Mm. optics, naratibo, ang galing-galing, pagsasalita, pero hindi naman ginagawa yung tamang pag-iimbestiga. Ang gusto ng Pangulo, may mararating itong pag-iimbestiga nito. Managot ang managot at walang sasantuhin. Yan ang gusto ng Pangulo. Nabanggit po ninyo yung ICI, no? Inanunsyo na ng Pangulo kahapon kung sino yung bubuo nito. Unang-una, gaano ba kahirap yung naging proseso para makapili siya ng mga buo nitong ICI? Unang-una sabi niya, 'di ba, ayaw niya ng politiko. Mahirap kasi mamili ng politiko. So talagang na-screen ito, tinignan kung sino yung may mga skills at yun, nakuha niya na kung sino yung dapat na tumayo bilang miyembro ng ICI. Yun nga, yung nabanggit niya na ayaw niya ng politiko, pero merong politiko na ilagay doon, pero special advisor. Is that really necessary? Yun yung tanong nila, no? I'm not questioning yung yung competence ni Mayor Magalong dito, pero going by the parameters set by the president na wala dapat politiko, pero merong politiko eh. Yun nga ang katanungan ng mga marami. Pero ang sabi nga ng Pangulo, siya ay special advisor. So hindi naman din siya pwedeng maging lead investigator, Christian, kasi bawal yun. Against the Constitution yan. At against na rin dun sa rules ng Local Government Code. Dahil kapag ikaw ay elected na local government official, dapat full-time ka na magsilbi sa iyong bayan. So tingnan lang natin, tingin ko si Mayor Magalong makakasagot niyan kung kakayanin ba niya. So ayoko kasing mag-judge na hindi niya kaya or kaya niya. So it's up to him to show to the people at to his constituents sa Baguio na kaya niya pagpapanan. Pero on the part of the president, kasi lumalabas na by appointing Mayor Magalong as special advisor, sobrang kailangan si Magalong doon sa commission. It just so happened na elected official siya at hindi siya pwedeng ma-appoint doon unless magre-resign siya. In a way, yes, kasi sabi niya, marami na siyang naimbestigahan. So, makakatulong yung mga sinasabi niyang mga dokumento or mga papel na nakuha niya para, di ba, mas mapabilis yung pag-iimbestiga. So, tignan natin yung mga papel ba niya talaga maraming maitutulong ito sa ICI. So, tignan po natin. Okay. Hindi rin ba naging risky para sa Pangulo yung pag-i-include kay Mayor Magalong bilang special advisor given the fact na maraming galit na kongresista kay Mayor Magalong dahil matagal na siya nag-iingay dito sa korupsyon sa flood control and other infrastructure projects. Pero ang presidente ang ginawa, in-appoint pa rin siya as special advisor. Hindi ba para mensahe din yun sa mga congressmen na manigas kayo? Hindi naman, ano naman, iniisip ko lang. Si Pangulo kasi, okay, unang-una talagang hindi siya in-appoint as part of the ICI. As in, hindi siya miyembro. Hindi siya miyembro. Yung special advisor kasi is more on the voluntary capacity, in his voluntary capacity. So, kung ano lang yung maibibigay niyang advice, kung kakailanganin ng ICI yung kanyang advice or suggestion, pwedeng kunin. Pero ang magtatrabaho talaga dito, yung miyembro ng ICI. Saka yung secretariat, yung executive director, at yung iba mga taong staff na pwedeng ma-employo dito sa ICI. Pero si Mayor Magalong kasi is parang kung tatawagin ka or meron ka na ibibigay at meron ka na laman, you can share with the ICI. Pero kasi ang isang pagbasa po rito, Attorney Claire, parang merong mensaheng pinaparating yung Pangulo di ba? Wala akong pakialam kung galit yung mga kongresista kay Mayor Magalong, special advisor pa rin siya. Di ba? Kasi maraming galit na kongresista sa kanya di ba? Ayaw nga siyang paharapin doon sa congressional hearing, kahit yung iba sinasabi, paharapin nyo na kasi kung gusto nyo siya komprontahin, hindi po ba? Sabihin, kung nandun yung risk, di ba? By appointing, by naming him as special advisor, meron siyang mensaheng pinaparating kahit papano doon sa mga kongresista. Yung mensahe na yon, di ko masasagot. Hindi siya nagre-reflect na ganun yung dating kung bakit siya pinili as special advisor. Siguro kaya siya napili, ito lang ay may take ko to. It's because madala siya sa interview, pinapalabas niya na marami rin siyang alam at makakatulong siya. Siguro
the President just took that opportunity na kung anong maitutulong ni Mayor Magalong, pwede na isama. 'Di ba? Kasi kung may abilidad naman siya. So kung ano yung meron siya, di i-share niya. So tingin ko yun yung dating sa Pangulo.